Isang magandang araw sa inyong lahat. Ito ang Balita Weekend Edition ng UNTV. Withdrawal ng suporta ng militar kay Pangulong Ferdinand Marcos ipinawagan ng grupo Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines, inigiit ng kanilang commitment sa Constitution. Ayan, 68th birthday ni BBM, idiriwang ngayong araw, no? Free medical mission, murang bigas daw, at iba pang government services, tampok ang handog ng Pangulo program. Alright, isang panoorin po natin, isang conscience call. Ito ay isang rally dito sa EDSA at sa UP Diliman, no? Nag-alsa na. Alright, panoorin natin. Ito ang balita ni Jed Neresina. Nanawagan ng grupong Bangon Sambayanan sa Armed Forces of the Philippines o AFP para sa tinatawag nilang conscience call. Paliwanag ni Eric Celis, mas mapapabilis ang pananagot sa mga sangkot sa umano'y maanumalyang flood control project kung aalisin ng AFP ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, dapat alisin, no? Magkagulo yan. Let the constitutional line of duty of the armed forces be their call of conscience. Ano po yun? That the armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Sa panimulang kilos protesta ng grupo kahapon sa EDSA Ortigas, dala nila ang panawagan na ang dapat managot ay ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Celis, naniniwala sila na ang mga namumuno sa pamahalaan ang pangunahing dahilan kung bakit malalakas ang loob ng ilang mambabatas at iba pang kawani ng gobyerno na gumawa ng garapalang korupsyon sa pamahalaan. Mapapadali pong lahat ng ito. Kung tumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Ito ang pinakamabilis na transisyon. Hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Dagdag pa niya, wala nang takot ang mga ito sa paggawa ng katiwalian dahil wala namang naparurusahan sa kasalukuyang sistema. Tama, no? Walang napaparusahan. Dapat may parusahan sa mga ginawa nilang korupsyon. Sa EDSA Shrine, kaliwat ka ng kilos protesta. Kaya sa September 21, no, sa Luneta, sama-sama. Ang isinagawa ng iba pang mga grupo. Ayon sa pagkakaisa at lakas ng mamamayang galit na sa korupsyon o grupong Palag na Ako. Layo ng kanilang protesta na tutulan ang lumalalang isyu ng katiwalian sa gobyerno. Partikular na ang mga maanumalyang flood control project na anila ay nagiging pugad ng korupsyon at kickback. Kaya po kami nandito para po ipunin namin ang mga tao dahil nga po sa mga anomalya sa gobyerno. Ngayon po nananawagan po kami sa September 21, hindi na po tayo lumabas ng Ayan, September 21, no, sa Luneta. bahay, magkaisa at pumunta po sa Luneta po. Yun po ay para po tutulan at ang ating mga korupsyon sa ating gobyerno. Bukod sa iba't ibang grupo, ilang individual din ang personal na nakiisa sa mga protesta laban sa mga nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Hindi ko na rin kayang magtiis na nasa bahay lang at walang gagawin. Kasi sobra na ho yung nangyayari sa pamahalaan natin. Puro kurakot na lang ang ginagawa ng mga tao sa gobyerno na hindi naman nila pera ang pinaghirapan. Pera ng bayan, kukurakutin lang nila. Sobra na, hindi na tama yan. Nakakasigil, nakakagalit. Sa totoo lang, dapat mag-resign na yung mga kurakot. Wasan na ang korupsyon. Hindi na tama ito nangyayari. Naiiyak ako sa loob ko. Talagang masakit sa damdamin yung nangyayari dito. Bilang pakikiisa sa Black Friday protest kahapon, nag-walkout din ang higit 3,000 estudyante ng University of the Philippines Diliman. Bukod sa pagkondena sa korupsyon, iginiit rin ng mga ito ang pananagutan ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa mga nangyayaring issue sa bansa. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay magkakaroon muli ng pagkilos mula sa iba't ibang grupo dala ang panawagan na maibalik ang bilyong-bilyong pisong halaga ng pera na umano'y ninakaw sa mga flood control project at managot ang mga nasa likod ng isyung ito. Jed Neres.
Alright, yan ang panawagan na sama-sama sa September 21 sa Luneta, no? At wakasan ng korupsyon sa Pilipinas at naghihirap ang mahirap. Alright, at maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip. And peace out.